Game. Senator Cynthia Villar, Chairman, Senate Committee on Agriculture and Food. Senador, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Magandang umaga, ma'am. Welcome to the show, ma'am. Magandang umaga, Joel and Weng, and magandang umaga din sa ating mga tagapakinig. May kinabukasan ba ang amyenda sa Rice Tarification Law dito po sa Senado? Tapos na po sa Kongreso. Yan pong Rice Tarification Law, which created the Rice Competitiveness Enhancement Fund, is due for renewal. Kasi mag-e-end yan ng December 2024. Okay. Kaya i-renew namin yan together with the amendments. Nag-usap na po kami ng Kongreso na hindi na namin kaya yung gawin to before the break. So we are targeting August. We'll take it up in the Senate pero magkasama na the amendment plus the renewal. Okay, so ibig sabihin, Senator Villar, open na kayo Open doon sa naman mga kayo. amendments Bukas naman na kayo. isinusulong po ng mga kongresista, ma'am? Nag-agree na kami sa amendment. Hindi po ibibigay sa NFA sa DA. Sa Department of Agriculture. Hindi po Paano po NFA, yung magiging okay. sistema nun, ma'am? Pwede pong paki-elaborate lang para maintindihan po Parang namin. namin na in case of emergency, bumaba ang ating supply ng rice, pwede ang DA mag-import ng government to government kasi walang tariff yan eh. Kasi pag may private ang nag-import, may tariff eh. Opo. Oo. So, para mura, government to government, tapos magdi-distribute din yung NFA kasi sila yung may mga warehouse. But ang i-import would be DA, Department of Agriculture. Import po ba, ma'am, agad o pwedeng parang i-exhaust muna natin yung pagbili ng locally produced na bigas? Kasi po, ang NFA has the power to buy from the local farmers. Meron po silang 9 billion a year na subsidy na hindi na nila ibinabalik yan sa gobyerno. Palagi na lang sa kanila every year 9 billion para mamili sa local farmer. Yun ang mandate nila. Ngayon, kung that means kulang ang supply ng rice, na-consider na yung local supply, di ba? Kasi merong price, may council yan na nagde-determine kung ano supply. Pag bumaba dun sa required na supply, para hindi magmahal ang bigas, they will be allowed to import government to government. Pero mananatili pa rin po, Senator Villar, yung poder ng NFA na mamili ng locally produced na palay para po doon sa buffer stocking. Hindi naman namin inalis yun. Okay. So, wala namang nag-alis nun. Ang inalis lang namin yung right to import. Kasi sila nung nag-i-import sila, walang tariff, tapos mahal din ang bigas. So, tinanggal na namin sa kanila yon, liberalize ang importation of rice with tariff at para naman matuwa ang farmer kahit na na-liberalize, lahat ng tariff proceeds binabalik sa small farmer. Ano po yung mga emergency situation kung kailan pwedeng pumasok na ang DA at magbenta po ng bigas sa publiko? Pag less na ang supply, then meron silang determined na level of supply. Opo. Pag bumaba na doon, then they have parang emergency na yun. They have the right to import. Pati po yung government to government. Pati po daw yung extraordinary na pagtaas ng presyo ng bigas sa pamilihan, kasama po sa emergency? Basta i-determine na yun. Kasi mawawala na manipulation na pasa namin kagabi, yung anti-agricultural economic sabotage law, which penalize hoarding, profiteering, cartel, smuggling. So finally, after 6 months, nag-agree na kami, napasa na namin yung BICAM report. Ano po yung pinakamataas na paruso doon sa mga hoarders at smugglers? Life imprisonment? Yes. Gagawin natin silang bigas, ma'am. Mabigat to. Kasi nadala na kami, napasa namin yung anti-agricultural smuggling noong 2016. Kaya lang, yung IRR, ipinaubaya namin sa DA, binigay nila ang power sa BOC, wala pong nakulong. Walang naparusahan. Kaya ngayon, bago na po, merong council na maraming representation, tapos nag-create na kami ng special court, the Bureau of yung tax appeal, yung na sinadjust din ng Supreme Court na doon namin ipaubaya ang pag-prosecute nitong mga
smuggler, cartel, hoarder, and profiteer. Oo, kaya So, lang, yung Court of Tax Appeal, hindi na po sa MPC at RTC, So, o no, sa Court hindi- of Tax Appeal. hindi na po maulit, Senator Villar, yung dati na ang dami pong listahan na lumalabas ng mga nag-hoard o kaya naman ay nag-smuggle. Pero hindi naman napaparusahan, ma'am. Napapangalanan Ay, pa nga po mabigat eh. yung aming batas, kaya ang tagal sa bike. Oo. Ito po ay hindi mahirap ng palusutan. Yun. Hopefully. Okay. Oo, Kukulong na. mahirap na tong palusutan. Senador, isa sa mga ganansya nung pong rice tarification law, yung pong RCEP? yung RCEP, di ba, Weng? Oo. Ang laking pondo nun eh. Na ang Rice Competitiveness Enhancement Yes, Fund. ma'am. opo, Opo. Nung para ipasa ko pa yun, sabi nila 12 billion lang ang tariff na kolekta nila. Ngayon po 30 billion. Kaya pag renew namin, lalakihan namin. Ilalagay na namin na percentage, hindi na amount. Dahil tumataas, bumababa. Pag tumaas, di mas maraming ibibigay sa farmers kasi percentage. Pag bumaba naman, masaya na tayo kasi that means ang farmer natin hindi na tayo nag-i-import. O kasi ang common na reklamo, ma'am, ng mga farmer wala namang kaming natatanggap na pondo sa gobyerno para maging competitive yung aming mga produkto. Ay, di po. masaya Masaya sila. Oo, kasi ngayon binibigyan sila ng tractor, transplanter, harvester, drying and milling. Fully mechanized na lahat ng aspect ng rice farming. Kasi yun ang talagang necessary for competitiveness. Kasi itong aming batas na to, based on a study of the Philippine Institute of Development Studies comparing Vietnam and Philippines in terms of cost of production, ang Vietnam po nung study, 6 pesos per kilo of palay ang cost. Tayo po, doble, 12. Kaya pinraise nila saan nanggaling yung 12, 350, yung 6 peso difference, 350 galing sa labor, so hindi tayo mechanized. And then yung 250 is the productivity which is determined by the quality of seeds. Kaya yun po ang kinanan namin sa Rice Competitiveness Enhancement Fund na magbigay ng machine at magbigay ng seeds na maganda. Doon po sa gagawin nating amyenda, ma'am, mababawasan ba yung RCEP o madadagdagan Hindi pa? po, madadagdagan kasi sabi sa akin noon 12 billion, ngayon 30 billion na, di dagdag. Dagdag. Maraming madadagdag at marami ring maibibigay. Ma'am, ano at po yung- magbibigay. Percentage po na binanggit nyo kanina ng magiging takda ng RCEP? Meron na kaming tentative na percentage ng what we will give. Siyempre, pinakamalaki pa rin ang mechanization. Opo. Susunod yung seed distribution na magandang seed ng field rice. Plus, dinagdagan po namin ng water impounding facility with solar power. Tapos dinagdagan namin ng composting machine para sila na rin ang gagawa ng kanilang fertilizer. Tapos madagdagan pa ho namin ng merong sa yung emergency power na kung kailangan mamili ng bigas para pababain ng presyo, meron po kaming percentage for that. Oo, tapos meron pang percentage sa training, and then percentage sa loans sa small farmers na ibibigay sa Land Bank at DBP at marami pang iba. Oo. Okay. So maganda to, mas marami to. Financial assistance of course to rice farmers owning 2 hectares and below. Ayun, yun ang pakinabang nila. Kasi normally, Joel, walang napapakinabangan doon yung maliliit yung No, kanila meron yun sinasaka. Opo. Dapat meron. Yun na ipinas ko yun nung lumaki kasi nung the 2 years after na naging 18 billion, nagpasa ako ng financial assistance to rice farmers owning 2 hectares and below. Meron yun. Kaya lang nagkakagulo sila doon sa listahan. Oo, yun nga eh. So, Wala na raw tayong matamnan ng bigas dahil naging subdivision na raw. Hindi totoo yun. Alam mo, ang mga subdivision, tinatayo lang yan sa mga syudad. Hindi naman natin tinatayo sa mga Sa mga farm. sakahan. Kasi wala naman bibili ng bahay sa mga farm. Ang gusto nilang bahay sa syudad. Oo, ano lang Siyempre, naman ang may mga syudad kalsada, natin. di ba? At saka gusto rin nung bumibili ng bahay. Pag gusto nilang ipagbili,
meron ding market, di ba? So, And ang the target- only market is sa syudad. So, Okay. Ang target, ma'am, nito, thirdly reading this sa Senate at maging papirmahan kay Pangulong Bongbong Marcos Opo, after na kausap nasona ng namin si presidente. payag na siya. Ayan. Nakausap na namin siya. Ay, Eto ma'am, sa ibang aspeto naman po, bakit kayo pumirma para palitan ng Senate leadership? Wish na yun ang majority, may number na eh. Okay. So you went with the majority. Yun din po Yeah, ang, yun ang wish ng majority. It's always the wish of the majority, di ba? Ba't hindi si Cynthia Villar? Bakit si Hindi Chis po. Escudero? Natatawa kayo? Magaling naman si Chis. No naman siyang magaling din eh. Oh. May disgusto ba kayo sa liderato po ni Mig Zubiri? Ayoko nang kami mag-aaway pa, reconciliation. Reconciliation Wala. na. Oo. Alam mo naman ako, wala naman ako masyadong gusto sa buhay. Wala ka namang gugustuhin, Oo, di ba? Wala nasa kang inyo na po lahat, hahanapin. ma'am. Nasa inyo na Ma'am, lahat. meron ako ihahabol na concern ng bantay bigas ni Ma'am Cathy Estadillo. Baka po pwedeng masagot ninyo dahil kayo yung proponent nito. Sabi niya, doon sa issue ng napapababa yung cost of production, para hindi raw po masyadong totoo yun. Kasi yung machineries ay sa farmers co-op at nagbabayad ang farmers sa harvester. 8 kaban ang bayad ng farmers pag sa 100 kabans ng ani, habang sa commercial harvester, 10 kabans daw po ang bayad. Hindi, binibigay yan sa co-op na ang requirement, may members sila na small rice farmers. Kasi ang machine, hindi naman pwede ibigay sa individual farmer. It's Opo. not worth it kasi because of land reform, mga lupa ng rice farmers. So, Ma'am? Teka, nawawala yung signal ni... kasali sila doon kasi members sila, di ba? O sila nag-elect ng kanilang officers ng co-op eh. Di pag hindi maganda pa lakad sa kanila, di paltan nila. Di ba? Huling tanong, ma'am. May pag-asa ba economic chat-cha sa Senado? Kami po, siyempre, sa Senado po, ayaw ng chat-chat. Ganon? Ayan na yun. Ayaw na. So yun na po yun. So wala nang hearing-hearing pa. Mga ganun kayo. Pero kami po sa Senado, majority ayaw ng chat-chat. Ayaw ng Alright, chat-cha. sige. Alright. Sige, ma'am. Senator, Salamat sa thank oras. you, Mag-ingat ka. ha. Thank you, ma'am. Thank you. Good morning. Salamat, ma'am. Senator Thank you. Cynthia Villar, Senate Committee on Agriculture and Food. Yun naman pala, walang... Hilingan, walang pinopro.